kailangan niya sa akin? Kahapon kasi nagmamadali siyang umalis at hindi na bumalik. Ano naman kailangan mo kay Ashley? Kunot noong tanong ni Aaron kay Harold. I'm here to take her to school. Sagot ni Harold na nagpangiti sa akin ng palihim. Ihatid niya ako sa school? Yes, pumasahe. No, ako na maghahatid sa kanya. Kagad na sabi ni Aaron na ipinagtaka ko. Kanina lang ayaw niya akong ihatid. Nagbago na kaagad ang isip niya. Sa pagkakataong ito'y tumikim ako. Kay Harold na lang ako sasakay. Kaagad na sabi ko, maging si tita'y nagpalipat-lipat ang tingin sa amin. Mas lalo lang kumunot ang noo ni Huda sa sinabi ko. O sige na, lumakad na kayo. Malilate ka na sa school, Ashley. Pagtaboy sa amin ni tita kaya nagpaalam na kami dito. Hindi ko na alam pa kung anong reaksyon ni Judas dahil kay Harold na ako nakafocus hanggang sa makalabas kami ng mansyon. Nasa loob na kami ng sakyan nang mapansin ko ang paglabas ni Aaron sa mansyon at pagpasok nito sa kotse. Binaliwala ko na lang ito. Magalit man siya, wala akong pakaalam. Bakit siya magagalit kung sa una pa lang ayaw niya naman akong ihatid? Pagkatapos dumating lang si Harold, gusto niya na akong ihatid? Mabilis naman magbago ng isip niya. What are you thinking, Ash? Napaluman ako kay Harold nang magsalita ito habang palabas na ang kotse sa gate ng mansyon. Wala. Kagad na sagot ko. Nang mapalayo na sa mansyon ay napansin kong nakasunod sa amin ang kotse ni Aaron. Baka dito lang din daan patungo sa office niya. Binaliwala ko na lang. Ash? Sambit ni Harold sa pangalan ko. Tanging sagot ko. Susunduin na rin kita mamaya, kaya hintayin mo na lang ako ha. Sabi nito na nagpangiti sa akin. Hatid sundo? Kakahiya naman po. Kaagad na sabi ko. No, huwag kang mahiya sa akin, Ash. Ginagawa ko ito dahil gusto ko. Isa pa, kaibigan ka ni Irish. Sabay na lang kayong dalawa mamaya para maihatid kitang pauwi. Kayo pong bahala. Oops, trap na po, Ash. Parang antanda ko na kasi pag nagpupo ka sa akin. Natatawang sabi ni Harold. Maging ako'y natawa na rin. Okay. Sinang-ayunan ko na lang ito. Hindi niya alam kung gaano ako kasi ngayon nakasama siya. Nang makarating na sa school ay hiningi ni Harold ang aking phone. Sinave niya pala ang number niya sa phone ko. In case you need me, Ash, tawagan mo lang ako. My number is in your phone contacts. Binalik niya sa akin ang phone ko. Nag-scroll ako sa contacts ko at nakita ko nga doon ang pangalan at number niya. Salamat ko. Harold pala. Pareho kaming natawa. Nakalimutan ko na naman na ayaw niyang tawagin ko siyang kuya. Tuluyan ako nagpaalam sa kanya para pumasok na sa loob ng university. Nag-wave pa ito bago tuluyan na umalis. Ako naman ay walang mapagsidla ng tuwa nang pumasok sa loob ng classroom. Nakangiti ako lumapit sa tabi ng upuan ni Irish. Hep? Bakit ngiti-ngiti ka? Anong meron? Tanong ka agad sa akin ni Irish. Wala lang. Hinatid kasi ako ng kuya mo. Nakangiting sagot ko. Ano? Biglang napatayo si Irish. Ikaw hinatid niya pero ako hindi. Ang unfair ha? Sabay tawa ni Irish. Joke lang. Nag-peace sign kaagad siya sa akin. Ikaw talaga? Naitula ko pa siya. Ano na? Nag-confess na ba si kuya sa'yo? Biglang bulong ni Irish sa akin. Ano? Confess agad? Hinatid lang niya ako no? Walang confess na naganap, no ka ba? Saway ko kay Irish. Kala ko pa naman nag-confess na si kuya. Bigla itong nalungkot at napanguso. Umayos kami sa pagkakaupo nang dumating na ang prof namin sa math. Kinahaponan, excited ako lumabas kasama si Irish dahil nga susunduin kami ng kuya niyang si Harold. Palihim akong nakangiti habang naghihintay kami sa labas ng gate. Ang tagal naman ni kuya. Reklamo ni Irish. Baka na traffic. Tanging sagot ko na lang pero sobra excited na ako makita si Harold. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala ang lihim na pagtingin ko sa kanya. Ayan yata si kuya. Turo ni Irish sa kararating lang na kotse ngunit ganoon na lang ang pagkadismaya ko nang makilala ang kotse na tumigil sa aming harapan. Kay Judas ang kotse na ito. Anong ginagawa niya dito? Bumaba mula sa kotse si Aaron at saka sumandal sa kanyang kotse habang nakatingin sa amin. Tinanggal pa nito ang sunglasses na akala mo'y tirik na tirik ang araw. Nakapamulsa ito sa kanyang suot na office attire. Ay, si Kuya Aaron! Sigaw ni Irish. Hinila niya kaagad akong palapit kay Judas. Kay Aaron. Hi Kuya Aaron! Bati ni Irish dito. Ako naman ay tahimik lang. Bakit ba siya nandito?
Hindi siya yung inaasahan kong pupunta dito. Nasa talierang kotse ng kuya mo, Irish. Ipinakiusap niya lang sa akin na sunduin kita. Sagot ni Aaron at saka tumingin sa akin. Besides, nandito na rin ako para sunduin si Ashley. Baling niya sa akin. He looked like a gentle dog, pero kapag akong kaharap niya nagiging tigre. Ganun ba? Tara na, Ash. Hinila na kaagad ako ni Irish para pumasok sa loob ng kotse ni Aaron. Ayoko man pero wala na akong nagawa dahil nahila na ako ni Irish. Isa pa magtataka si Irish kapag hindi ako sumabay sa kanila. Pinaupo niya ako sa tabi ng driver's seat sa harapan habang siya naman ay nasa likuran. Bakit ako pa yung nasa harapan? Nakipagpalit ako kay Irish pero hindi ito pumayag. Kaya sabi ko na lang na magtabi na lang kami. Pero ayaw niya daw na may katabi sa backseat dahil humihiga siya kapag nasa biyahe. Wala akong nagawa kundi ang tumahimik na lang. Tahimik kami sa biyahe. Yun pala'y nakatulog na si Irish. Ako na may nagkunwaring tulog. Ayoko lang talagang makita ang pagmumukha ng Judas. Mamaya-maya huminto ang kotse. Nagising naman si Irish. Nasa kanilang bahay na kami. Tara muna sa loob. Pagyaya ni Irish pero tumanggi ka agad si Aaron. Next time na lang, Irish. I have more works to do later when I get home. Tanggi ni Aaron. Ako gusto kong bumaba at sumama na lang kay Irish. Ayoko kasi makasama ng solo sa Aaron. Pero pinigilan ka agad ako ni Aaron na bumaba. Pinigilan niya ang kamay ko. Don't test my patience, Ashley. Baka hindi mo kayanin ang gagawin ko sa'yo. Banta niya sa akin. Napalunok ako at tuluyan na nga na tumanggi sa alok ni Irish. Kagad na pinaharurot ni Aaron ang kotse at walang imik ito sa biyahe. Ilang minuto ay nakarating na rin kami sa mansyon. Ipinasok niya sa garahe ang kotse. Lalabas na sana ako nang pigilan niya ang braso ko. Pinigilan niya rin na hubarin ang seatbelt ko. Nagtagas ang bagang niya. Mas lalo namang dumiin ang kamay niya sa aking braso. Naalarma ako. Ano na naman bang kasalanan ko? Anong ginagawa mo? Nautal na tanong ko sa kanya. Kinakabahan. Tiimbagang na napatitig ito sa akin kasabay ng mariin na pagpisil niya sa aking braso. You're exclusively fucking mine, Ashley. Shouldn't I be the one to ask you that? What are you doing? You're flirting with my friend even though you're pregnant. Naisip ko tuloy kung gaano ka kalandi. Ang sarap niyang sampalin ngunit pinigilan ko ang sarili. Baka kung saan pa mapupunta ang pagsampal ko sa kanya. Pinigit ko na lang ang aking mga mata at mariing kinagat ang aking labi. Sanay na rin naman na ako sa mga masasakit niyang salita. Palalabasin ko na lang sa kabilang tenga ang sinabi niya. Nasira niya lang ang moment ng saya ko kanina. Wala akong ginagawang masama. Kung meron man, wala na siyang pakialam doon. Total hindi niya naman ako gusto. Hindi niya ako tanggap. So anong kinagagalit niya? Sa pananahimik ko'y lumapit siya sa akin. Napalunok ako. Inilayo ko naman kaagad ang sarili. Konti na lang kasi magkakalapit ng aming mga labi. Ngunit hindi ko nailayo ang sarili nang bigla niya akong kabiging palapit sa kanya at halika na lang ang labi ko nang walang kaingat-ingat. Nagpumiglas ako kaya't nasampal ko siya ng malakas. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang umigting ang kanyang mga panga. Napalunok ako. Tumingin ako sa labas ng kotse. Nasa garahe kami at wala pa yatang balak na lumabas si Aaron. Naka-seatbelt pa rin ako kaya unti-unti kong hinubad ito ngunit pinigilan niya ang kamay ko. Slap me again? I'll kiss you, Torrid. Banta niya. Kinabahan ako. Ang lakas ng kaba na tumakas sa aking dibdib. Natatakot ako kung ano pa ang gagawin niya sa akin. Aaron, lalabas na ako. Nanginginig ang boses ko dahil sa mga titig niya sa akin. Baka maulit na naman ang ginawa niya sa akin noong galit na galit siya. Pinigilan niya ang kamay ko at itinaas ito sa headboard ng kinaupan ko. Habol hininga naman ako na patitig sa kanya. Kabadong-kabado dahil sa mga banta niya. Baka kung anong gawin niya sa akin dito sa loob ng kanyang kotse. Napansin ko ang pagtitig niya sa leeg ko. Akala mo ba nasarapan ako sa'yo? I'm just doing this to hurt you. If my life has been miserable because of you, well, I'll make your life miserable every day. Nang sabihin niya iyon, ay sinimulan niyang sunggaban ng halik ang leeg ko. Ako naman ay hindi makapalag dahil nakataas ang mga kamay ko at naka-seatbelt pa. Aaron, please! Wag! Halos mapasigaw ako. Wala din namang makakarinig dahil nandito kami sa garahe. Tila ba narinig ang panalangin ko dahil may flashlight ako nakitang pinaliliwanagan ng kotse ni Judas. Parehong naniningkit ang aming mga mata sa pagkasilaw. Itinigil niya ang paghalik sa leeg ko. Storbo!
Tila bulong na sabi ni Judas. Binaba niya ang bintana ng kotse at sinigawan si Manong na umalis na ito. Umalis naman ang driver ng pamilya. Kinabahan na naman ako nang sa akin na naman bumaling ang kanyang tingin. Prepare yourself. We're going home to my house. But remember this, Ashley. Don't ever report it to Mom. You get me? Umiling-iling ako. Hindi. Hindi ako sasama sa bahay mo. Dito na lang ako. Kaagad na tanggi ko. Either you like it or not, Ashley, you will come home with me. Wala akong nagawa kung hindi ang sumamang pabalik sa bahay ni Judas. Kinuha niya na nga ang mga gamit kong iilan na ipinakuha ni tita sa bahay ni Judas para doon muna ako. Pero itong si Judas ayaw akong tantanan. Gusto niyang kasama ako sa kanyang pag-uwi. If I know, gusto niya lang ako isama para pahirapan. Ganoon siya kasama. Hindi niya naman ako sinama sa bahay niya para maging asawa kundi maging tagapaglinis pa ng bahay niyang nakakalula sa laki. Ang laki-laki pero walang ni isang maid. Pagdating sa bahay niya, dumiretso na ako sa aking kwarto, ang maid's quarter. Dala ang aking maliit na bag na pinagsidlan ng konti kong mga gamit na dinala sa mansyon. Mabuti na lang, pinagpahinga ako ni Aaron sa gabing ito at kinaumagahan. Wala na siya nung umalis ako para pumasok na sa school. Ang aga niya pala sigurong umalis. Ashley, tara sa bahay. Doon na natin gawin yung assignment natin. Pauwi na sana ako nang habulin ako ni Irish. Magang nagpauwi dahil nagkaroon ng lagnat ang law subject teacher namin. Nagdalawang isip pa ako bago pumayag. Baka kasi magalit na naman si Aaron kapag nalaman niyang pumunta ako sa bahay nila Irish. Baka pagsasabihan na naman niya ako ng masasama. Ayaw mo ba? Nakanguso naman kaagad sa akin si Irish. Hindi pa kasi ako pumapayag. Sige, tara. Sa huli, pumayag din ako. Tawagin mo si kuya kung nasa bahay ba siya. Kinuha ko naman kaagad ang cellphone ko para sana tawagan si Harold kaso naisip ko, bakit ako ang kailangan na tumawag? Bakit kaya hindi ko tumawag sa kuya mo? Tanong ko kay Irish. Naiwan ko yung phone ko sa bahay at saka magpapasundo na rin tayo. Sagot naman niya. Wala din akong nagawa kundi ang tawagan ng number ni Harold na kapapalit ko lang kagabi sa kontak ko sa pangalan nitong My Crush. Bigla na lang ako napangiti na ipinagtaka ni Irish. Hoy, lakas talaga ng tama mo sa kuya ko, no? Kung makangiti ka dyan. Asar naman kaagad sa akin ni Irish. Porket napangiti, lakas agad ang tama. Kaagad ko namang sabi sa kanya. Hindi na siya sumagot pa, kung hindi tanging tawa na lang. Kaagad kong dinayo ang number ni Kuya Harold at nakailang ring din ito bago niya sinagot. Yes? Striktong boses ang sumalubong sa akin pandinig. Harold? Pinapatanong kasi sa akin ni Irish kung nasa bahay ka. I'm not Harold. Naririnig mo naman siguro ang boses ko, hindi ba? Agad na pinutol ito ang gusto kong sabihin. Bigla nalaki ang mga mata ko nang makilala ang boses na iyon. Hindi si Harold kundi si Judas. Si Aaron. Paano nangyari yun? Dinouble check ko pa talagang nagkamali ako nang tinawagan ngunit hindi. Kay Harold talaga ang number na tinawagan ko at nakapangalan pa nga ito ng My Crush. Pinalitan ko kasi ang pangalan ni Harold sa kontak ko. Ginawa kong My Crush. Paano napunta sa iyo cellphone ni Harold? Nautal na tanong ko sa kanya. It's my phone, Ashley. Sa tingin mo ba, hindi ko malalamang My Crush ang nilagay mo sa number ni Harold? Of course, I changed his number and replaced it with my number. Do you have anything else to say, Ashley? Nanlaking muli ang aking mga mata. Pinakalaman niya ba ang cellphone ko? Paano? Bumaghapon at magdabag ko kasamang phone ko. Bakit? Bakit mo tinatawagan si Harold? Sagutin mo ang tanong ko, Ashley. Pangungulit na nito. Wala. Kasi pinapatawagan ni Irish. Why? Putol niya sa explanation ko. Kasi magpapasundo kami. Pupunta lang ako sandali sa bahay nila Irish. Naisagot ko na. Bahala na kung magalit siya sa akin. Anong gagawin mo sa bahay nila Irish? Umuwi ka sa bahay ko. Hindi ko saan-saan ka pa pumupunta. Maotoridad niyang utos sa akin. No, kailangan kong gawin ang assignment ko. Gagawa lang kami ng assignment na Irish. Pagkatapos uwi na rin ako. I said no! Kaagad na tutol niya. Napalunok ako. Sandali lang naman ako, uuwi din naman ako. Pamimilit ko. I already said no. Instead of going to Harold's house, why don't you just come here to my office? Ayoko. Kaagad na tanggi ko.
Tatay ba kita para pagbawalan ako sa lahat ng gusto ko? Inis na tanong ko sa kanya. I'm not your father. I will be your husband soon. Kaagad naman ang sagot niya. Nagtaas kaagad ang dalawa kong mga kilay. Nakakainis na kasi siya. Gusto niya maging sunod-sunuran na lang ako sa kanya. Ayoko. Paninindigan ko at saka ako pinatayan ko. Binalingan ko sa Irish na may kausap. So ano? Susunduin na ba tayo ni Kuya? Kaagad na tanong niya sa akin ang talikuran niyang kanyang kausap at ako naman ang hinarap. May problema lang kasi. Hindi si Kuya mong nakausap ko kundi si Aaron. Nakangiwi ko sumbong sa kanya. Oh, paano nangyari si Kuya Aaron nakausap mo? Akala ko ba tinatawagan mo si Kuya? Kasi, hindi na tuloy ang gusto ko sabihin ang sunod-sunod na tumunog ang aking ringtone. Tumatawag si Judas. Hindi mo ba sasagutin? Pagtataka naman ni Irish. Nakangiwi kong sinagot ang tawag ni Judas. Kahit kailan pa nila talaga siya. Iniwan ko muna sandali si Irish at lumayo ng konti dito para hindi niya marinig ang pag-uusapan namin ni Judas. Naiinis kong sinagot ang tawag niya. Please, Aaron. Kailangan kong gumawa ng assignment. Payagan mo na ako. Pakiusap ko sa kanya. Natahimik naman siya. Dumaan ang ilang segundo bago siya sumagot sa kabilang linya. Is your assignment so difficult that you can't do it alone? I already said no, Ashley. If you still do what you want, prepare your punishment when I'm home. Unless you want it. I know, he grinned. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ako nakapagsalita kaya muli siyang nagsalita sa kabilang linya. I know you want my sweet punishment. Go ahead. Pumunta ka sa bahay ni Harold. But you know kung anong kapalit. Kapag pinilit mo ang gusto mo, Ashley. Banta niya na nagpakaba sa akin. Wala akong nagawa kundi ang pumayag na lang sa gusto niya at wag na lang sumama sa bahay nila Irish. Alam ko kasi na may isa siyang salita. Kapag sinabi niya, ginagawa niyang talaga ang mga banta niya. Hindi ko alam kung saan ang office mo. Sapay di ko rin alam kung paano papunta dyan. Tanging sabi ko na lang sa kanya. Panalo na siya. Ayoko nang makapagbangayan pa. I'll give you the address. Of course. And I'll also give you 20 minutes to be here. May oras pa ang pagpunta ko? 20 minutes? Halos hindi ako makapaniwala sa oras na ibinigay niya sa akin. Ano akala mo sa akin lumilipad? Ayoko na lang pumunta dyan kung ganoon. Gagawa na lang ako ng assignment ko. Kunwari ko. Assignment ba talaga o si Harold ang pupuntahan mo sa bahay na iyon? Avoid Harold, Ashley. Or else ano? Or else, you already what I'm going to do to you. Or maybe, you really want the punishment I'll give you if you don't obey me. Kinakabahan na naman ako dyan sa punishment niya, kaya ang ending pumayag na rin akong pumunta sa office niya. Pinatay ko na ang cellphone ko at saka hinarap ng muli si Irish. Sinabi ko kay Irish na hindi ako makakapunta sa kanila. Hindi na rin naman ito nangulit pa. Sabay kami sumakay ng taxi. Naunang ihatid sa Irish bago ako naman ang hinatid ng taxi sa address na isinend ni Aaron sa akin. Nang mapag-isa sa taxi ay muling tumunog ang phone ko. Si Aaron na naman. Kagad kong pinalitan na nakasulat sa contact ko. Ano akala niya? Crush ko siya? Ew! Sama kaya ng ugali niya. Hinanap ko ang number ni Harold pero hindi ko na makita. Binura na yata ni Anderson ang number ni Harold. Bakit ba kasi nangingialam dito sa phone ko? Inis na binuksan ko ang text ng Judas. Ashley, buy me a siopaw. Bigla kong tinakpan ang aking bibig dahil sa pinapabili niya sa akin. Akala mo nga naman isang Aaron Anderson kakain ng siopaw? Napaka-imposible. Natawa na lamang ako. Sa bagay masarap naman ang siopaw. Ano nga ba naman na nakapagtataka kung kakain ng siopaw isang mayaman pero masungit na lalaki at panay kunot pa ang noo? Bigla akong natawa. Duman ako sa 7-Eleven, ngunit walang siopaw. Saan ako bibili ng siopaw? Napadaan patuloy ako sa pet shop. Nakita ko ang napakagandang kuting, kulay orange. Biglang gumuhit ang mga ngiti ko sa akin labi. Bumili ako ng isang pusa. Ang cute kasi. Wala akong nabiling siopaw pero nakabili naman ako ng cute na pusa. Nakalagay ito sa maliit din na parang kulungan at may ribbon pa sa harapan. Bumalik na ulit ako sa taxi. Pagdating sa building, kaagad ako nagtanong sa babaeng nasa unahan. Yes, ma'am? Magalang nabati sa akin ng babae. Napatingin siya sa akin. Sinilipan niya ang uniform ko. Saan ang office ni Judas? Aaron Anderson. Kaagad nabawi ko.
Nadulas pa ang dila ko. Excuse me, ma'am? Do you have an appointment with Mr. Anderson? Bawas isang tanong pa dito. Oh, wala. Kaagad naman nasagot ko. Wait, ma'am. Tatawagan ko lang po sa Mr. Anderson. Hindi kasi pwedeng pumasok dito ang mga naka-school uniform. Sabi pa nito at kinuha ang telepono sa tabi. Ganon? Bakit pa ako pinupunta naghuhudas na iyon dito kung bawal pala ang naka-uniform? Mr. Anderson, may babae naghahanap sa inyo, naka-school uniform at... Hindi na naituloy nito ang gusto pang sabihin. Let her in. Rinig na rinig ko ang striktong boses ni Judas. Pero sir, may dala siyang... Hindi na naman naituloy ang gustong sabihin nito nang pinutol na naman ni Judas ang gusto niyang sabihin. I said let her in! Maotoridad na sabi ni Judas. Walang nagawa ang babae kundi ang papasukin ako at itinurong office ni Judas. Isang mahinang katok lang ay nagsalita na kaagad ito na papasukin ako. Nadatnan ko siyang nakatalikod sa pinto at nakaharap sa salamin na tanging makikita ay ang matataas na building. What took you so long? You're 10 minutes late. Humarap siya sa akin. Nagkasalubong naman ang aming mga mata. Naghanap pa kasi ako ng siopaw na pinabibili mo. Sagot ko naman. Nakabili ka ba? Pinaglalaroan niya ang ballpen sa kanyang mga daliri. Tanging sagot ko. Bumaba ang tingin niya sa dala ko. What is that? Tumabingi ang kanyang muka nang marinig ang pag-iingay ng pusa kong dala. Kaagad na namang kumunot ang kanyang noo. Mas tumayo pa siya at lumapit sa kinatatayuan ko. Is that a cat? Hindi na maipinta ang kanyang muka. Oo. Binili ko na. Ang cute kasi. Total wala akong nakitang siopaw. Pwede naman itong pusang gawing siopaw. Biro ko sa kanya. Ewan ko lang kung maabutan pa ako nito ng sikat ng araw bukas. Bahala na. Total mukha naman siyang tigre. Kapag nagalit, bagay sa kanya itong pusa. Palihim ako natawa. What are you saying? I will eat that fucking cat. What do you think of me, ha, Ashley? Yung siopaw kasi, pusa lang din yun. Pwede ko naman lutuin ito para sa'yo. Binibiro ko lang naman ang tigre. Hindi naman talaga pusa ang siopaw. Naloloho ko lang naman siya pero umuusok na kaagad ang kanyang ilong. Baka mamaya sasakalin niya na ako dito. Are you kidding me, Ashley? Mas lumapit pa siya sa akin na nagpaatras naman sa akin. Mali talagang inaasar ko pa siya. Kilala ko naman siyang magalit, nananakal. Bakit kasi binili ko pa ang pusa na ito? Atras ako ng atras hanggang sa makorner niya ako at kaagad na iniharang ang dalawang kamay niya sa magkabilang tagiliran ko. Napalunok ako. Do you want me to punish you here in my office? He grinned. Third person's POV. Ashley swallowed hard at Aaron's gaze before grabbing her lips. Aaron's first look at the cat that was already on the floor. Instead of eating siopaw, mas masarap ko ikaw ang kainin ko. Aaron whispered before completely capturing her lips. He seemed to rush every move. This time, hindi siya sinakal at hindi rin siya pinilit. Kusa siyang nagpaubaya. Aaron stopped kissing her lips and grabbed her chin, staring at her red lips before kissing it again. This time, its every move felt like it was being chased and rushed. She suddenly pushed Aaron. What? Reklamo nito. Uuwi na ako. Yun na lang nasabi niya. She was about to run away from him when he pulled her and leaned her against the wall. No, Ashley. Hindi ka uuwi until hindi kita naangkin sa araw na ito. Aaron immediately wrapped his arms around her and captured her lips again. Hindi siya nakaangal dahil pakiramdam niya gusto ito ng katawan niya. Gusto niya ang ginagawa ni Aaron sa kanya. Gusto niya ang halik nito. Naramdaman niyang bumaba ang mga kamay ni Aaron sa kanyang mga hita. Itinaas ang palda kaya't nakikita nito ang panloob niyang cycling. Kagad na nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig itong pinunit ang kanyang panloob na cycling. Hindi siya nakapagsalita dahil angkin pa rin ang labi nito ang kanyang labi. Napapikit na lang siya at dinama ang bawat haplos ni Aaron sa kanyang mga hita. Inihagis dito ang cycling kahit saan at maging ang kanyang pantay pinunit din ito at kung saan lang din inihagis. I'll make sure you will forget Harold sa gagawin ko sa iyo ngayon. Bulong nito at saka pinunit ng maras ang kanyang panties. Ramdam niya ang galit ni Aaron sa pamamagitan ng paghubad sa kanyang mga natitirang saplot. Nagiinit ang loob ng office kahit ang lakas ng aircon ay ramdam niya ang pawisan niyang katawan dahil sa galaw ng kanilang mga katawan. Aaron pressed her chin and claimed her lips again. You're only mine, Ashley. Hanggang sa magsawa ko sa'yo.
Your body is only mine. Bulong ni Aaron na nagpakawala sa munting butil na kanyang luha. Huwag mong isiping gusto kita, Ashley. Katawan mo lang ang gusto ko at wala nang iba. Dahil si Lara pa rin ang mahal ko. No one replaced Lara in my heart. Kahit may anak pa tayong dalawa. You are just my toy. And as my toy, you will obey what I want and what things I don't want you to do. Aaron whispered to her. Tanging katawan niya lang ang gusto ni Aaron kaya wala siyang dapat na ina-expect pa dito. Walang gusto sa kanya si Aaron, kundi gusto lang siya nitong gamitin. Biglang may kurot na naramdaman sa kanyang puso. Bakit ba ako nasasaktan sa mga sinasabi niya? Umalis na siya sa pagkakadagan kay Aaron at hinanap ang mga saplot. Baka mapansin pa nito ang munting butil ng luha na tumakas sa kanyang mga mata. Hinanap niya ang kanyang uniform na kung saan-saan inihagis ni Aaron. Hindi niya rin maisuot ang panty niya dahil warak na ito. Hindi niya alam kung bakit hanggang sa kanilang pag-uwi ay nasa isip niya pa rin ang mga sinabi ni Aaron. Wala naman siyang gusto sa lalaki pero bakit ganoon na lang ang nararamdaman niyang sakit? Sa Aaron ang kanyang first, second and third pero sa huli, sasabihin lang pala nito sa kanyang katawan niya lang ang gusto. Tahimik siya sa biyahe. Wala na nga siyang suot na panty. Sa likuran ay nandoon ang pusa na binili niya. Isinama niya itong pauwi. Panay naman ang sulyap sa kanya ni Aaron. Hindi niya na lang ito pinansin. Hanggang ngayon kasi nasasaktan pa rin siya sa mga sinabi nito. Parang kinurot ang kanyang puso. Habang nasa biyahe pa uwi ay nasa labas lang siya nakatingin. Iniisip niya baka unti-unti na siyang nahuhulog kay Aaron kaya siya nasasaktan sa mga pinagsasabi nito. Wala itong puso. Sinasaktan lang naman siya nito. Paano niya mamahalin ng isang lalaking kasing demonyo ni Aaron? Mga tanong sa isipan niya. Ashley. Tawag ni Aaron sa kanya pero hindi niya ito pinapansin. Hey Ashley, naririnig mo ba ako? I'm talking to you. Inis na sabi ni Aaron sa kanya. Nilangon niya naman ito. Pakunwari siyang hindi niya ito narinig. Ha? May sinasabi ka ba? Pakunwari siyang nakangiti. Hindi ito nagsalita. Nakatitig lang sa kanya. Kung wala ka sasabihin, matutulog na lang ako. Pinikit niya ng kanyang mga mata. Iniiwasan niya lang naman na makita ni Aaron na nasasaktan siya. Katatapos lang maligo ni Aaron nang makalabas siya sa banyo na tanging tuwalya lang ang nakabalot sa hubad niyang katawan. Bigla siyang napalungon kung saan banda ng kanyang silid nang marinig ang ingay ng pusa. Sumilap siya sa ilalim ng kama pero wala doon ang pusa. Nag-iingay pa rin ito. Umiinit na ang ulo niya. Nang makitang nakaawang ang pintuan ng silid niya, doon niya nalamang nasa loob nga ng silid niya ang pusa na nag-iingay. Kakahanap niya rito ay bigla itong tumalon sa kanyang harapan. Oh shit! Napasigaw siya at napatalon sa kama kaya nahubad ang tuwalya na nakabalot sa hubad niyang katawan. What the hell? What is this cat doing here in my room? Inis na sigaw niya para marinig ni Ashley. Pinulot niya sa sahig ang kanyang towel at muli binalot sa kanyang katawan. He is allergic to cats. Bata pa lang ay hindi na talaga siya lumalapit sa mga pusa dahil nangangati siya. Kahit konti lang lapit lang nito sa kanya. Namamantal ang kanyang balat. Ashley! What the hell? Take this fucking cat out of my room! Malakas na sigaw niya ngunit walang Ashley na nakakarinig. What the? Where the hell are you, woman? Muli sigaw niya. Muling nag-ingay ang maliit na pusa at mas lalo itong lumalapit sa kanya kaya ganoon na lang din ang paglayo niya dito. Shit! Ashley! Take this fucking cat out of my room! No! He shouted again. Ilang minuto tumambad sa kanyang harapan sa Ashley. Suot ay shorts at manipis na sando. Anong ingay yung naririnig ko? Bakit mo ba ako tinatawag? Gumagawa pa ako ng assignment ko? Tanong ni Ashley habang hawak nito ang ballpen. Napatitig lang sandali si Aaron kay Ashley at bumalik na rin sa sarili. Hindi mo ba nakikita ang pusa na ito? Nandito sa silid ko! Kunin mo na to bago ko pa maisipang ilublob sa pinakamainit na tubig yung pusa na iyan at baka isama pa kita. Inis na utos na Aaron. Aaron, baby? Come here! Tawag ni Ashley na nagpalaki ng mga mata ni Aaron. Did you just call me baby? Hindi ako pusa para utusan mo lumapit sa'yo. Sabi naman niya. Hindi ko ang tinatawag ko. Yung pusang tinatawag ko. Aaron ang pangalan niya. Sagot naman ni Ashley at saka lumapit sa pusa at binuhat ito. What? Hindi makapaniwalang sabi ni Aaron habang kunot na kunot ang noo na nakatingin sa dalaga. Aaron ang pangalan niya. May masama ba?
Tila wala naman kay Ashley kung ipinangalan man ito sa kanya. Pangalan ko ang pinangalan mo sa pusa? Now you're asking me if there's something wrong? The hell, Ashley? Niloloko mo yata ako. Inis na sabi niya kay Ashley. Bahagyang palihim na natawa si Ashley. Hindi ba tagahanap ka ng siopaw? Walang siopaw at itong pusa lang meron kaya pinangalan ko na lang siya sa pangalan mo. Ang hirap kayo mag-isip ng pangalan. Nakangusong pagpapaliwanag ni Ashley. Mas lalong kumunot ang noo niya. Ang daming pangalan sa mundo. Pwede mo ipangalan sa kanya Pussy, Tintin, Jingle at Bell Bell. Bakit pangalan ko pa? The hell, Ashley? Parang gusto ko naman yata makatikim ng punishment. Inis na sabi niya kay Ashley. Natigilan sa Ashley sa sinabi niya. Lalabas na kami ng baby ko. Good luck sa towel mo, Mr. Dick. Sinipat niya ang sariling towel. Malapit na naman pala itong bumigay. Nakikita na ang kanyang mabalahibong puson at sa banda ng kanyang ibabaw ng pagkalalaki. Magbibihis na sana siya nang sulyapan niya ang kanyang kama na may kung anong itim na nandoon. Nilapitan niya ito kaya napagtanto niyang hindi lang pala itim iyon, kundi dumi ng pusa. Ashley! Isa na namang malakas na sigaw umalingaw-ngaw sa kanyang silid. Shit, Ashley! Take this fucking poop from my bed or else ipapakain ko to sa'yo. Muli ay sigaw niya. Inis na lumabas siya ng silid at pinuntahan ang dalaga sa silid nito. Malakas na katok ang ginawa niyang pagkalampag sa pinto nito. Napapagod na pinagbuksan siya ng dalaga. Mukhang antok na din ito. Ano? Anong kailangan mo? Napapagod na tanong nito. Sinamaan niya kaagad ito ng tingin at sinilip ang silid ng dalaga. Your cat poop in my room. Cut there and remove the poop from my bedsheet and do the laundry. Utos niya dito. Humihikab naman si Ashley na sumagot sa kanya. Kaya mo na yun? Pagsasaraduhan na sana siya ng pinto ng dalaga nang kaagad niya itong naharangan ng mga kamay. Pusa mo ang nag-poop sa kama ko. Kung hindi mo dinala ang pusa na yan dito, wala sana akong problema ngayon. Inis na bulyaw niya kay Ashley. Tinatabad naman na tinahak ni Ashley ang silid niya dahil sa antok na ito. Sinundan naman niya ang dalaga.